kalye ng Maynila, madalas makita si Steven. Isang lalaking tila binabalot ng lungkot, ngunit mabuting tao sa lahat na nakakakilala sa kanya. Sa edad na 40, wala na siyang pamilya at halos wala nang natira sa kanya kundi ang ilang lumang gamit sa isang maliit na bag. Ngunit sa kabila ng hirap, nanatili siyang mabait at magiliw sa mga tao. Maraming naaawa sa kanya at tumutulong kahit kaunti, sapagkat ramdam ng lahat na may mabuting puso si Steven. Isang umaga, habang naglalakad siya sa gilid ng daan, may lumapit na bata sa kanya na nagngangalang Nika. May dalang maliit na supot ng pagkain. "Kuya Steven, heto po tinapay, bigay ni nanay," sabi ni Nika na may ngiti sa labi. Napangiti si Steven at tinanggap ang pagkain mula sa bata. "Naku, salamat Nika. Sabihin mo kay nanay, nagpapasalamat ako," aniya habang hinaplos ang ulo ng bata. "Ang bait talaga ng nanay mo." "Kaya lang kuya, sabi ni nanay, bakit daw po kayo nag-iisa? Wala daw po ba kayong pamilya?" Tanong ng bata, inosente ngunit puno ng habag. Natigilan si Steven. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay pabalik sa kanyang nakaraan. Noon, meron akong pamilya." Mahinang sagot niya. "Pero ngayon, wala na eh. Tulad ng sinabi ng nanay mo, nag-iisa na lang ako." "Naku po kuya, ang lungkot naman po niyan," sagot ni Nika na tila apektado ang maliit na puso sa narinig. Ngumiti si Steven at pinilit gawing magaan ang tono ng kanyang boses. "Huwag kang malungkot, Nika. Kahit mag-isa ako, marami naman akong kaibigan tulad mo at ng nanay mo." Sinagot niya habang nakatingin sa bata. Nag-aalala na baka siya ay makaramdam ng kalungkutan. Biglang may lumapit pang isa sa kanyang mga kaibigan sa kalsada, si Mang Berto. Isa ring pulubi, ngunit sa kanya umaasa ang isang anak na may sakit. "Aba, Steven, nakakita ka na naman ng pagkain ha. Swerte mo talaga sa mga bata." Biro ni Mang Berto. Nagtawanan sila, ngunit ramdam ni Steven ang sinseridad sa mga paligid niya. "Oo nga, Mang Berto. Swerte ko rin kasi may mga taong mabait sa akin. Kahit wala na akong pamilya, para na rin akong may pamilya dito sa kalye," sabi niya na may bahagyang lungkot sa tinig. "Ano ka ba, Steven? Magkakaroon ka rin ng mas maayos na buhay. Alam ko yan," sagot ni Mang Berto sabay tapik sa balikat niya. Nagpapatuloy ang tahimik na buhay ni Steven sa lansangan. Ngunit isang umaga, may kakaibang nangyari. Habang nakaupo siya sa gilid ng bangketa, biglang may isang lalaking dumaan at tila nakilala siya. Nakabarong at may bitbit ng mga papel ang lalaki. Bigla itong huminto sa harapan ni Steven at tumitig ng matagal na parang hindi makapaniwala. "Steven?" tanong ng lalaki, bakas ang gulat sa kanyang boses. "Ikaw nga ba yan?" Napatingin si Steven sa lalaki. Sinuri ang mukha nito at ilang saglit lang ay namutawi sa kanyang mga mata ang pagkakilala. "Marco?" sagot niya, tila di rin makapaniwala. Si Marco ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata. At nandito sa harap niya ngayon, mukhang mayaman at matagumpay. "Diyos ko, Steven, ano nangyari sa'yo?" Hindi pa rin makaget over si Marco sa kanyang nakikita. Naglakad siya palapit, tila nag-aalinlangan kung dapat bang yakapin o kaawaan ng kaibigan. Bakit? Bakit ka nandito sa kalsada?" Napayuko si Steven, hindi agad nakasagot. Nagsidatingan ang ilang mga kaibigan niyang pulubi at ang mga batang naglalaro sa paligid. Nakatingin silang lahat sa kanila, nagtatanong sa mga mata kung sino ang bisita ni Steven. Nagsalita siya, ngunit mababa ang tono, halos pabulong. Natagal na Marco. Maraming nangyari at ayoko nang isipin pa lahat ng yun." Hindi mapigilan ni Marco ang emosyon. Hindi niya akalain na ganito na ang buhay ng kaibigang minsan naging katuwang niya sa pangarap. "Alam mo bang hinanap kita, Steven? Lahat kami. Pamilya mo, mga kaibigan mo. Wala kaming alam kung nasaan ka. Ano bang nangyari? Bakit hindi ka na bumalik?" Sa puntong iyon,
Halos di na kayang itago ni Steven ang kanyang damdamin. Iniwan ko ang lahat. Asawa ko, anak ko. Nawala ako sa sarili ko, Marco. Nagkamali ako ng mga desisyon sa buhay. Iniisip ko lang noon ang sarili ko at mga pangarap ko. Ayun, tuluyan na ako nag-isa. Paliwanag niya, baka sa kanyang mukha ang pagod at pagsisisi. Narinig ng mga kaibigan niyang pulubi ang kanyang kwento at naramdaman nila ang bigat ng kanyang pinagdaraanan. Si Nika, ang batang madalas magbigay sa kanya ng pagkain, ay napatitig sa kanya. Halos hindi makapaniwala. Kuya Steven, may anak ka pala? Tanong ni Nika, punong-puno ng pagtataka. Napatingin siya sa bata at tumango. Pilit na ngumiti. Oo, Nika, may anak ako. Dati akong may pamilya, pero sinayang ko lahat ng yun. Ngayon, ito na lang ako. Hindi naman mapigilan ni Marco ang kanyang pagkahabag at lungkot para sa kaibigan. Kung gusto mo, Steven, matutulungan kita. Bumalik ka na sa amin. Kahit papaano, mabibigyan kita ulit ng bagong simula. Alok niya. Napaisip si Steven, ngunit natatakot pa rin siyang balikan ang dating buhay. Nagbabaka sakali siyang manatili na lang sa lansangan kasama ang mga bago niyang kaibigan. Ngunit ngayon, nakatanim na sa kanyang isipan ang posibilidad ng pagbabago at nagkaroon siya ng panibagong pag-asa, kahit mahirap. Naiwan si Marco, umaasang magbabago ang isip ni Steven. Makalipas ang ilang araw mula nang makita ni Steven si Marco, bumalik ang buhay sa dati. Isang simpleng araw-araw sa kalye, kasama ang kanyang mga kaibigang pulubi at ang ilang mga taong nagpapakita ng malasakit sa kanila. Subalit isang gabi, napansin niyang hindi dumating si Mang Berto sa kanilang karaniwang lugar. Nag-alala siya, kaya kinabukasan, nagtanong-tanong siya sa mga nakakita rito. Steven, ang huling nakita ko kay Mang Berto kagabi, hirap siyang huminga. Sabi ng isa sa mga kasamahan nilang pulubi. Mukhang masama ang pakiramdam niya pero ayaw naman magpadala sa ospital. Mabilis na hinanap ni Steven si Mang Berto sa sulok ng isang lumang gusali. At doon niya ito natagpuan. Nakahiga, namumutla, at tila nahihirapan pa rin sa paghinga. Lumapit si Steven at hinaplos ang balikat ng kaibigan. Berto, ano bang nangyari sa'yo? Bakit di ka nagsabi agad sa akin? Marahang ngumiti si Mang Berto, bagaman halatang hirap siya. Ayos lang ako, Steven. Sanay naman ako magkasakit. Tsaka, wala naman akong pambayad sa doktor eh. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Sagot ni Steven, puno ng pag-aalala. Alam niyang kailangan ng kaibigan ng tulong. Kaya, nagpasya siya na humanap ng paraan. Kinuha niya ang ilang barya na naipon niya sa kanyang maliit na lata at naglakad sa iba't ibang lugar. Umaasang may magpahiram pa sa kanya para makabili ng gamot. Habang naglalakad siya sa palengke, may ilang tao na nakakita sa kanya at agad na lumapit. Kuya Steven, bakit parang nagmamadali ka? Tanong ng isang tinderang kakilala niya. Ang mahal kong kaibigan na si Mang Berto. May sakit siya ngayon. Kailangan niya ng gamot. Paliwanag niya. Wala akong sapat na pera eh. Pero sana makahanap ako ng pwedeng mapagbilhan kahit utangan muna. Naantig ang mga tindera at ilang tao sa paligid. Isa-isang nag-abot ng konting pera ang ilan at ang iba naman ay nagbigay ng pagkain para kay Mang Berto. Sa kanilang tulong, nakabili si Steven ng gamot at ilan pang pangunahing pangangailangan para sa kaibigan. Pagbalik niya sa kinaroroonan ni Mang Berto, agad niyang binigyan ito ng gamot at pinilit itong kumain. Berto, ito, minom ka na. Kailangan mo tong gamot na to. Sabi ni Steven habang inaayos ang mga gamit ni Mang Berto. Salamat, Steven. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Mahina niyang sabi. Napaluha si Mang Berto, lubos ang pasasalamat sa sakripisyong ginawa ni Steven para sa kanya. Berto, hindi mo kailangan magpasalamat. Magkaibigan tayo, di ba? Parang kapatid na rin kita eh. Sagot ni Steven, pinipigilan din ang sariling luha. Dito sa kalsada, tayo-tayo rin ang magtutulungan. Nang gabing iyon, dumami ang mga tao sa paligid ni Steven at Mang Berto.
Nagdala pa ng pagkain ng ilang mga kabataan at ibinahagi sa kanila. Dito muling naisip ni Steven ang sinabi ni Marco tungkol sa pagtulong na makapagbabago sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, mas ramdam niya na may dahilan siya para manatili sa kalsada. Ang mga kaibigan niyang umaasa at nagmamahal sa kanya kahit sa gitna ng kahirapan. Sa harap ng kanilang simpleng pagtitipon, ipinangako ni Steven sa sarili na patuloy siyang magiging sandigan ng mga kaibigan niyang tulad ni Mang Berto. Isang hapon, habang naglalakad si Steven sa palengke para bumili ng tinapay na pagsasaluhan nila ni Mang Berto, may isang babae na napahinto nang makita siya. Nakatitig ito sa kanya na parang may malalim na iniisip. Hindi napansin agad ni Steven ang babaeng nakatingin. Ngunit nang lumapit ito, bumungad ang malungkot na tanong sa kanya. "Kuya, ikaw ba si Steven?" Tanong ng babae na may bahagyang kaba sa boses. Napakunot ang noo ni Steven. Oo, ako nga. Kilala mo ba ako?" Huminga ng malalim ang babae at bahagyang nag-iwas ng tingin bago sumagot. "Ako si Lisa. Kamag-anak ako ni Marta. Ang asawa mo." Nanlaki ang mga mata ni Steven sa narinig. Matagal na niyang hindi narinig ang pangalang iyon. At parang isang matinding kirot ang bumalik sa kanyang puso. Ang kanyang asawa, si Marta, at ang anak nilang iniwan niya noon upang tuparin ang kanyang mga ambisyon. Sa sandaling iyon, napalunok siya at halos hindi makapagsalita. "Si Marta." Halos pabulong na sambit ni Steven. Tila hindi makapaniwala. Kamusta na siya?" Ngunit imbis na magbigay ng tuwirang sagot, huminga ng malalim si Lisa at tinitigan siya. "Steven, ang totoo niyan, ang anak mo, si David, matagal ka nang hinahanap. Laging itinatanong kung nasaan ka. Bakit ka nawala?" Nahihirapan siyang tanggapin ang pagkawala mo. Nag-igting ang dibdib ni Steven sa narinig. Hindi niya inaasahan na kahit gaano pa katagal, may parte pa rin ng kanyang nakaraan na nanatiling buhay, naghihintay ng kasagutan. "Si David, matagal ko nang iniwasan ang katanungang yan. Iniwan ko sila dahil akala ko, mas mabuting buhay ang may bibigay ko sa kanila kung magtatagumpay ako sa sariling ambisyon." Napailing si Lisa. Tila nadarama ang bigat ng bawat salitang sinasabi ni Steven. "Hindi lang ikaw ang nawalan, Steven. Ang anak mo, nawalan ng ama. Ngunit hanggang ngayon, umaasa pa rin siyang makita ka." Sagot ni Lisa, pilit na pinapaintindi sa kanya ang pananabik at sakit ng anak na iniwan niya. Napatitig sa lupa si Steven. Bakas ang pagsisisi at pagkalito. Sa dami ng mga taon, inakala niyang wala na siyang dahilan para balikan ang nakaraan. Ngunit ngayong nalaman niya ang tungkol sa kanyang anak, tila muli siyang hinahabol ng mga anino ng kanyang nakaraan. Hindi nagtagal, pinigil ni Steven ang sariling luha at tumingin kay Lisa. Saan ko sila makikita? Gusto ko sanang makita ang anak ko. Kahit alam kong mahirap, kahit hindi niya ako mapatawad. Gusto ko lang magpaliwanag." Ngumiti ng bahagya si Lisa, tila nabuhayan ng pag-asa. "Si David, madalas siya sa may parke sa kanto tuwing hapon. Naglalaro ng bola. Baka sakaling makita mo siya doon." Tumango si Steven, puno ng kabang humalo sa kanyang dibdib. Ang pagkakataong makaharap ang sariling anak ay nariyan na. Ngunit hindi niya alam kung kaya ba niyang harapin ang sakit na dulot ng kanyang mga desisyon. Ngunit alam niyang kailangan niyang subukan upang kahit paano ay maipakita sa anak na nagbago siya at handa siyang itama ang kanyang mga pagkakamali. Habang naglalakad siya papalayo, ramdam ni Steven ang bigat ng bawat hakbang. Alam niyang ang muling pagkikita nila ng kanyang anak ay maaaring magbigay ng bagong direksyon sa kanyang buhay o kaya naman ay magpapaalala ng sugat ng kanyang nilikha. Ngunit ngayong may mga pagkakataon na siyang makilala si David, handa siyang humarap sa anuman ang kahinatnan ng kanilang pagkikita. Kinabukasan, dala ng muling pagbubukas ng pinto ng nakaraan, hindi mapakali si Steven. Ang pagkakamanggit ni Lisa tungkol sa kanyang anak
ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanya. Habang nag-iisip kung kailan siya pupunta sa parke para makita si David, napansin niyang maraming tao ang nagtitipon sa kalye kung saan sila naninirahan ni Mang Berto. Paglapit niya, nakita niya ang isang negosyanteng naghahandog ng tulong sa mga nakatira sa kalye. Nag-aalok ng pagkain, tubig at ilang damit. Matapos ang ilang oras ng pamamahagi, napansin siya ng negosyante at lumapit ito sa kanya. Tinitigan siya ng mataman. "Kumusta? Ikaw si Steven, di ba?" Tanong ng negosyante na tila interesado sa kanya. "Narinig ko ang tungkol sa iyo mula sa mga kasama mo. Mabuting tao ka raw at handang tumulong sa kapwa kahit sa kabila ng hirap ng sitwasyon mo." Nagulat si Steven sa sinabi nito at napakamot ng ulo. Tila nahihiya sa papuri. Ako po ba? Marami po kasi talaga akong kaibigan dito eh. Kaya kung may kaya akong gawin para makatulong, ginagawa ko po." Sagot niya, sabay ngiti. Napangiti rin ang negosyante. "Alam mo, bihira ang ganyang klaseng tao. Bakit hindi ka sumama sa akin? May kailangan akong tao sa isa sa mga negosyo ko. Kaya ko ring ibigay sa iyo ang disenteng sahod. Pati matutuluyan." Nagulantang si Steven sa alok na iyon. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng kanyang kinalalagyan, may mag-aalok sa kanya ng trabaho at mas magandang buhay. "Naku sir, salamat po sa inyo pero di ko po alam kung kaya ko pong gampanan ang trabaho na sinasabi nyo. Matagal na akong walang trabaho at baka hindi na po ako sanay." Tinapik siya ng negosyante sa balikat. "Alam mo, sa totoo lang, mas mahirap pa sa'yo ang ilang mga naging empleyado ko noon. Pero ang hinahanap ko kasi, hindi lang kakayahan. Gusto ko ng taong may malasakit sa kapwa. At ikaw ang nakita kong may ganun. Kung gusto mo, pwede kang magsimula sa mababa at unti-unting matuto." Habang nakikinig si Steven, naalala niya si Mang Berto at ang mga kaibigan niya sa kalsada. Isang bahagi sa kanya ang nagsasabing ito na ang pagkakataon niyang bumangon at makapag-umpisa ulit. Ngunit natatakot din siya sa posibilidad ng pagkabigo at sa pagkawala ng mga kaibigan na itinuring na niyang pamilya sa kalsada. "Sir, maaari bang pag-isipan ko muna? Ayoko po kasing bigla-biglang magdesisyon, lalo na't marami na akong pagkakamali sa buhay ko." Tugon ni Steven, nag-aalangan ngunit halatang nakikita ang posibilidad ng pagbabago. Ngumiti ang negosyante. Tila naiintindihan ang kalagayan niya. "Sige, Steven. Kung ano man ang desisyon mo, balikan mo lang ako dito sa kalye. Lagi akong nagbabalik dito linggo-linggo. Sana sa susunod na pagkikita natin, kasama ka na sa team ko." Tumango si Steven, hawak sa puso ang oportunidad na sa tingin niya ay binigay ng tadhana. Habang lumalakad siya pabalik kina Mang Berto, naramdaman niyang may konting pag-asa na bumubuo sa kanyang puso. Maraming taon siyang namuhay sa pagkukubli at pagsisisi. Ngunit ngayon, naroon ang pagkakataon na makabawi. Naisip niya ang kanyang anak na si David at ang sinabing alok ni Marco. Ngayon, tila nagkaroon siya ng dahilan para mapursigi. Maaaring ang pagbabagong ito ang unang hakbang tungo sa pagkakataon niyang muling harapin ang kanyang nakaraan at kung papalarin ay makabalik sa pamilya. Kinagabihan, habang tahimik na nagtitipon sina Steven at ang kanyang mga kaibigang pulubi sa kanilang lugar, hindi na maitago ni Steven ang bigat sa kanyang puso. Ilang beses na siyang tinatanong ng mga batang malapit sa kanya, tulad ni Nika, tungkol sa kanyang nakaraan, ngunit parati niyang iniiwasang pag-usapang ito. Ngayon, matapos makausap si Lisa at mabigyan ng pagkakataon sa trabaho ng negosyante, naramdaman niyang oras na para magbukas sa mga kaibigan. Habang nagsasalo-salo sila ni Mang Berto sa ilang pagkaing ibinigay ng mga tao, biglang nagsalita si Steven. Mahina, ngunit malinaw. "Alam nyo, matagal na rin ako may tinatago sa inyo. Hindi talaga ako palaging ganito. Hindi ako palaging nasa kalsada." Umpisa niya at lahat ng mata ng mga kasama niya ay nakatuon sa kanya. Tahimik ang lahat, tila natutunugan ang lalim ng kanyang sasabihin. "Noon, may pamilya ako, may asawa ako,
at anak na lalaki. David ang pangalan niya. Pero dahil sa mga maling desisyon ko, iniwan ko sila. Akala ko kasi sa paghabol ng mas magandang buhay, mas maiaangat ko sila. Ang hindi ko alam, unti-unti ko rin silang napalayo sa akin. Napatingin si Mang Berto kay Steven, halatang nagulat. Kaya pala, Steven, minsan parang may lungkot kang dinadala. Hindi mo ba sila hinahanap matapos ang lahat? Umiling si Steven, nakayuko at tila kinakausap ang kanyang mga kamay. Binalot ako ng kahihiyan, Berto. Hindi ko sila kayang harapin matapos kong sirain ang buhay namin. Wala akong mukhang maiharap sa kanila. Lalo na at alam kong ako ang dahilan ng kanilang paghihirap. Napaluha si Nika habang nakikinig. Kuya Steven, mahal mo pa ba sila? Hindi mo ba gusto na bumalik sa kanila? Napahinga ng malalim si Steven at tumingin sa mga mata ni Nika. Siyempre mahal ko sila. Pero hindi ko rin alam kung kaya nila akong patawarin. O kung makakaya ko pang buuin ng mga pira-piraso ng buhay na sinira ko. Biglang tumahimik ang paligid. Si Mang Berto ay nag-isip ng malalim bago siya muling nagsalita. Steven, alam mo, wala naman tayong kontrol sa kahapon. Pero may mga pagkakataon tayong baguhin na ngayon. Kung mayroon ka pang tsansa na muling makita ang anak mo, bakit hindi mo subukan? Napalunok si Steven. Tinimbang ang mga payo ng mga kaibigan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang handa siyang muling harapin ang kanyang pamilya. Kahit na anuman ang magiging reaksyon nila. Inisip niya ang sinabi ng negosyante tungkol sa trabaho, ang posibilidad ng pagbabagong buhay at ang pag-asa ni David na makita siya. Ang lahat ng iyon ay bumuo ng determinasyon sa kanyang puso. Siguro nga tama kayo. Sagot niya, marahang umingiti sa kabila ng pag-aalinlangan. Ito na siguro ang pagkakataon kong maitama ang pagkakamali ko. Mula sa gabing iyon, naging masigasig si Steven sa paghahanda sa bagong yugto ng kanyang buhay. Babalikan niya ang negosyante, magpupursige sa trabaho at maghahanap ng paraan upang muling makapiling ang anak at pamilya. Sa kabila ng mga taon ng pagsisisi at paglayo, nagkaroon siya ng bagong lakas. At para sa kanya, ito na ang simula ng isang mas makulay na bukas. Isang bukas kung saan handa siyang ipaglaban ang pag-asa at pagmamahal sa kanyang pamilya. Gaano man kahirap ang daan patungo roon. Makalipas ang ilang araw ng pag-iisip, nagpa siya si Steven na tanggapin ang alok ng trabaho mula sa negosyanteng tumulong sa kanya. Isang araw, ipinakalala siya nito sa manager ng isang malaking kumpanya na may kontrata sa airport para sa paglilinis ng mga terminal. Doon niya nalaman na magiging janitor siya sa isa sa mga terminal ng paliparan. Sa unang araw ng trabaho, dama ni Steven ang halo-halong emosyon. Kabado, nasasabik, at punong-puno ng bagong pag-asa. Mula sa suot niyang uniform hanggang sa bitbit niyang gamit, parang nababalutan siya ng bagong pananaw sa buhay. Alam niyang hindi ito marangyang trabaho, ngunit ang dignidad ng makapagsimulang muli ay higit sa lahat. Pagpasok niya sa terminal, sinalubong siya ng supervisor na si Mang Ben. Isang mabait ngunit seryosong tao na nagsimulang magtrabaho sa airport mula pa noong kabataan niya. Steven, ikaw na ang bahala dito sa mga waiting areas at restroom sa gate 3. May schedule tayo ng paglilinis at dito sa airport, kailangan laging malinis ang paligid. Paliwanag ni Mang Ben habang ipinapakita ang bawat bahagi ng terminal na dapat niyang linisin. Ngumiti si Steven at tumango. Opo, Mang Ben. Gagawin ko po ang lahat para maging maayos at malinis ang lugar natin. Habang nililinis niya ang mga upuan at kinikintabang sahig, napansin niya ang mga pasahero. Mga pamilyang magkasamang naglalakbay, magkasintahan na naglalakad, mga batang masayang naghihintay. Hindi maiwasan ni Steven ang maalala ang kanyang sariling pamilya. Dama niya ang sakit ng nakaraan, ngunit mas pinili niyang ituon ang pansin sa kanyang trabaho. Nagpapasalamat na mayroon na siyang pagkakataon para magbagong buhay. Ilang oras ang lumipas at may lumapit sa kanya na batang pasahero na may bitbit na maliit na laruan. Kuya,
Bakit po kayo nandito? Tanong ng bata na may inosenteng ngiti. Napangiti si Steven. Ako ang naglilinis dito para masiguradong malinis ang paligid nyo habang naghihintay kayo. Sagot niya at nakaramdam siya ng tuwa na makita ang ngiti ng bata. Ang sipag mo po kuya, salamat po ah. Sabi ng bata bago ito bumalik sa kanyang mga magulang. Habang pinapanood ni Steven ang bata, napagtanto niya ang bawat paglingap at maliit na kabutihan na ibinibigay niya ngayon ay bahagi ng pagbabagong ninanais niya. Sa bawat paglinis at bawat pakikisalumuha sa mga tao sa paliparan, nararamdaman niyang hindi na siya ang dating Steven na puno ng pagsisisi at takot. Siya ngayon ay isang taong handang magsimula at bumuo ng bagong buhay. Sa araw na iyon, kahit napagod na siya sa buong araw na paglilinis, nag-uwi si Steven ng damdaming puno ng pag-asa. Nakatayo siya ngayon sa kanyang sariling mga paa, handang ituloy ang hamon ng pagbabago at muling bumuo ng mas maliwanag na hinaharap para sa kanyang sarili at balang araw para sa kanyang anak. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Steven sa kanyang trabaho sa airport. Naging masipag siya at sa bawat hakbang at linis, nararamdaman niya ang bagong sigla sa kanyang sarili. Sa kanyang bawat pagdaan sa waiting area at mga restroom, unti-unti na siyang nakikilala ng mga kapwa-empleyado sa paliparan, mula sa mga security guard hanggang sa mga flight attendants. Isang araw, habang abala si Steven sa paglilinis ng sahig malapit sa boarding gate, lumapit ang isa sa mga kasamahan niyang janitor, si Rico, na nakilala niya noong unang araw niya sa trabaho. Si Rico ay masiyahin at palakaibigan, kaya madaling nagkaroon ng koneksyon ng dalawa. Steven, sipag mo talaga ha? Sabi ni Rico sabay tapik sa balikat ni Steven. Kanina ka pa dito sa gate 3, di ka ba napapagod? Ngumiti si Steven at umiling. Ayos lang Rico. Masaya akong nagtatrabaho dito. Ang daming mababait na tao at saka maganda ang pakiramdam na may ginagawa ko na kapaki-pakinabang. Napansin ni Rico ang kasiyahan sa mukha ni Steven at natuwa sa pagiging positibo nito. Alam mo Steven, di lahat ng tao kayang ginagawa mo. Yung iba, iniisip na mababang trabaho lang to. Pero sa'yo, parang espesyal. Nakangiti pa rin si Steven. Sa totoo lang Rico, natutunan ko na ang halaga ng kahit maliit na bagay. Hindi ko na ulit susukuan ng mga pagkakataon. Kaya binubuhos ko na lang ang lahat ng kaya ko dito. Hindi lamang si Rico ang nakakakita ng kasipagan at kasayahan ni Steven. Napansin din siya ng iba pang empleyado sa airport. Mula sa mga ground crew hanggang sa mga ticketing agents. Maraming humahanga sa pagiging magalang at maayos niyang kausap. Kaya, ilang beses na rin siyang binibigyan ng libreng kape o merienda ng mga kasama niyang nagtatrabaho. Habang abala siya sa paglilinis, lumapit sa kanya si Lisa, isa sa mga security personnel na minsang nakita niyang tumulong sa mga pasahero. Kuya Steven, bakit parang palagi kang masaya kahit pagod na pagod ka na? Tanong niya, nakangiti at may paghanga sa boses. Napaisip si Steven at saglit na tumingin sa mga pasaherong naghihintay sa gate. Alam mo Lisa, dati nawala sa akin ang lahat. Kaya ngayon, bawat oras na may magagawa ako, para sa iba, nakikita ko tong parang regalo sa sarili ko. Napansin ni Lisa ang lalim ng kanyang sinabi at tumango. Dahil sa'yo Kuya Steven, marami ang sumaya sa airport. Ibang klase ka ring magdala ng mga tao. Kaya, sana tuloy-tuloy ang ganyang mong pag-iisip. Dahil sa kabaitan at kasipagan ni Steven, unti-unti siyang naging paboritong kasamahan ng iba pang mga empleyado. Dumami ang mga kakilala niya sa airport na natutuwa sa kanya. At hindi nagtagal, siya ang naging Kuya Steven ng marami. Mula sa pagbati ng magandang umaga hanggang sa pag-alok ng tulong sa kahit simpleng gawain, damang-dama ang kanyang malasakit sa bawat isa. Sa bawat pag-uwi, dala ni Steven ang kasiyahan ng pagiging bahagi ng komunidad ng airport. Sa tingin niya, muling natagpuan niya ang kanyang lugar. Hindi lamang sa trabaho, kundi bilang isang tao. Habang nagiging masaya ang mga tao sa paligid niya, mas lalong napupukaw ang kanyang pagnanais na ipagpatuloy ang pagbabagong buhay na matagal niya nang hinahanap. Isang umaga,
abala si Steven sa paglilinis ng mga upuan sa waiting area malapit sa boarding gate nang mapansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa isang sulok. Napansin niyang tila hirap ito sa paghinga habang bitbit ang isang malaking bag. Tumigil siya sa ginagawa at lumapit sa matanda. Nag-aalala na baka kailangan nito ng tulong. "Nanay, mukhang mabigat po ang dala niyo ah. Gusto niyo pong tulungan ko kayo?" Malumanay niyang tanong. Napatingin ang matanda kay Steven at nagpakawala ng maliit na ngiti. "Salamat, iho. Mahirap na talaga kapag tumatanda ka. Pero kailangan kong makarating sa probinsya para makasama ang mga apo ko." Dahan-dahang kinuha ni Steven ang bag ng matanda at inalalayan ito habang naglalakad sila papunta sa boarding gate. Kitang-kita sa mukha ng matanda ang pasasalamat sa kanyang kabaitan. "Mabuti ka talagang tao, iho. Sana marami pang katulad mo na handang tumulong sa mga nangangailangan." "Wala po yun, nanay. Trabaho ko pong siguraduhin komportable at maayos ang mga tao dito." Sagot ni Steven, ngunit sa kanyang puso, alam niyang higit pa ito sa simpleng trabaho. Ito ay bahagi ng kanyang pagbabagong buhay at pagtutuwid ng mga dating pagkukulang. Hindi nagtagal, may ilang mga empleyado at pasahero ang nakakita sa ginawa ni Steven at marami ang humanga sa kanya. Isa sa mga ground staff ang lumapit sa kanya matapos niyang maihatid ang matanda sa tamang boarding gate. "Kuya Steven, nakita namin ang pagtulong mo sa matanda. Napakabait mo po talaga," sabi ng isang empleyada na pangiti at tila proud sa kanya. "Madalas ko nga pong naririnig na nagpapasalamat ang mga pasahero sa iyo. Kaya masayang-masaya po kami na nandito ka." Napangiti si Steven, bahagyang nahihiya ngunit natutuwa sa mga papuri ng mga kasama. Para sa kanya, ang simpleng pagtulong ay natural lamang. Isang bagay na makapagbibigay ng ngiti sa kapwa. Ngunit ngayon, ramdam niya na ang bawat maliit na kabutihang ginagawa niya ay nagpapabago sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa kanya. Nang maghiwalay sila ng mga kasamahan, nakaramdam si Steven ng matinding kasiyahan sa kanyang puso. Sa mga oras na iyon, hindi lang siya basta isang janitor sa airport, isa rin siyang kaibigan, kuya at kasamahan na handang maglingkod sa iba. Sa kabila ng kanyang simpleng trabaho, mas lalo siyang nabigyan ng pagkakataon na bumuo ng mas magandang reputasyon sa mga nakapaligid sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang napagtanto na ang pagpapakita ng malasakit sa kapwa ay siyang tunay na pag-abot sa sariling kaligayahan. Habang patuloy sa kanyang trabaho sa airport, nakilala ni Steven si Mang Ruben, isang veteranong empleyado na nasa serbisyo na ng higit 30 taon. Si Mang Ruben ay isa sa mga kilalang mukha sa airport. Alam niyang kabisado nito ang bawat sulok at proseso sa paliparan at hinahangaan siya ng mga kapwa empleyado dahil sa kanyang dedikasyon. Isang araw, habang abala si Steven sa paglilinis, lumapit si Mang Ruben at tumabi sa kanya. May dalang termos ng kape. "Steven, kumusta ka naman? Mukhang lagi kang abala." Tanong ni Mang Ruben, may ngiti sa labi. Ngumiti rin si Steven at huminto sa paglilinis. "Ayos lang po, Mang Ruben. Mabuti nga po at may trabaho na ulit ako. May mga mababait na kasamahan tulad nyo." Natatawang umupo si Mang Ruben sa isang bakanting upuan at nagbuhos ng kape sa maliit na tasa mula sa kanyang termos. "Alam mo, Steven, parang nakita ko sa iyo ang sarili ko ng kabataan ko. Noon, janitor din ako rito. At sa paglipas ng panahon, na-promote din ako kahit papaano. Mahalaga lang talaga ang sipag at tiyaga." Nakikinig si Steven ng may interes sa kwento ni Mang Ruben. "Talaga po, Mang Ruben? Ibig sabihin, lahat pala ay posible basta masipag at tapat ka sa trabaho." Tumango si Mang Ruben. Kita sa kanyang mukha ang sinseridad sa bawat salitang binibigkas. "Oo, Steven. Sa airport, bawat trabaho ay mahalaga. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamataas. Kaya kung magpapatuloy ka sa iyong sipag, hindi malabong magkaroon ka rin ng mas magandang kinabukasan. Isang araw, baka makita mo ang sarili mong may sarili ka ng responsibilidad na higit pa sa paglilinis."
Damang-dama ni Steven ang inspirasyon mula sa kanyang sinasabi. Sa harap ng kanyang mga simpleng gawain, naramdaman niyang may mas malalim na layunin ang bawat paglilinis na ginagawa niya. Nakita niya si Mang Ruben bilang isang halimbawa ng tagumpay na maaabot sa sipag at tiyaga. Salamat po sa mga sinabi niyo, Mang Ruben. Wika ni Steven, kita ang pag-asang muling namumuo sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa inyo, baka iniisip ko pa rin na janitor lang ako rito. Ngayon, pakiramdam ko, may mas mataas pang dahilan kung bakit ako narito. Hinaplos ni Mang Ruben ang balikat niya at ngumiti ng malalim. Tama yan, Steven. Sa bawat trabahong ginagawa mo, nag-iiwan ka ng marka sa mga tao. At balang araw, ang mga markang yun ang magbubukas sa iyo ng mga pinto patungo sa mas magandang kinabukasan. Sa araw na iyon, mas tumibay ang loob ni Steven. Inspirado siya hindi lamang sa kanyang trabaho, kundi sa posibilidad ng isang mas maliwanag na hinaharap. At alam niya na sa bawat oras nang naglilinis siya, bahagi ito ng kanyang pagbabalik sa pamilya. Na isang araw ay makikita siyang muling matagumpay at tapat sa layunin ng kanyang puso. Habang patuloy na nagsusumikap si Steven sa kanyang trabaho sa airport, naging bahagi na siya ng buhay ng maraming pasahero at empleyado roon. Dahil sa kanyang pagiging magalang, masipag at handang tumulong kahit kanino, unti-unti siyang nagiging paboritong janitor sa terminal. Minsan, kapag nakikita siya ng mga paboritong pasahero, lalo na ng mga regular na nagbabiyahe, binabati siya ng mga ito at nagkikwento pa ng mga kaganapan sa kanilang buhay. Isang hapon, habang naglilinis siya sa waiting area, napansin niyang marami sa mga kasamahan niya ang nakangiti sa kanya at bumabati ng, "Kamusta, Kuya Steven?" Parang nagkaroon siya ng mas malaking pamilya sa lugar na iyon. At sa kabila ng pagiging simpleng empleyado, naramdaman niyang may halaga siya sa komunidad ng paliparan. Habang nagpapatuloy siya sa paglilinis, may lumapit na bata na tila pamilyar ang ngiti. Si Lily, isang batang minsang nakatanggap ng tulong mula sa kanya noong nakaraang linggo, ay naglalakad papalapit kasama ang kanyang mga magulang. Nakangiti ang bata at nagpakita ng isang simpleng papel na may mga guhit. "Kuya Steven, ginawa ko po ito para sa inyo." Sabi ni Lily, iniaabot ang papel kung saan may nakadrawing na lalaki na may map at malaking ngiti sa mukha. Kinuha ni Steven ang papel at tinitigan ng masayang larawang iginuhit ni Lily. Napangiti siya, damang-dama ang kabutihan ng loob ng bata. "Naku, salamat Lily ha. Ang ganda nito. Ako ba to?" Biro niya, ngunit halatang tuwang-tuwa. Tumango ang bata at ngumiti ang mga magulang nito. "Sobrang napakabait niyo po kay Lily noong huling biyahe namin," sabi ng ina ng bata. "Bihira kami makakita ng katulad ninyo na may malasakit sa mga pasahero. Salamat po ha, Kuya Steven." Habang tinatanggap niya ang pasasalamat at papuri ng pamilya, may mga iba pang pasaherong nakatingin at nakangiti rin sa eksena. Maraming lumapit at bumati kay Steven, at halos hindi siya makapaniwala sa init ng pagtanggap sa kanya. Hindi niya inaakala na sa kabila ng pagiging janitor ay magkakaroon siya ng ganitong koneksyon sa mga tao. Sa gitna ng masasayang pagbati, dumaan ang kanyang supervisor, si Mang Ben, at hindi na iwasang mapansin ang eksena. Lumapit siya kay Steven, nakangiti, at nagtapik ng kanyang balikat. "Mukhang sikat ka na, Steven. Kita mo naman, mahal ka ng mga tao rito." Napangiti si Steven, nangingilid ang luha. "Mang Ben, hindi ko inaakala na magkakaroon ako ng ganitong karanasan. Akala ko, simpleng trabaho lang to. Pero ngayon, para na rin akong may malaking pamilya rito." Tumango si Mang Ben at sinserong nagsabi, "Sa lahat ng pagsisikap mo at sa malasakit mo sa trabaho, nararapat lang to para sa'yo. Ipagpatuloy mo lang, Steven. Di lang ito tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa puso mo para sa mga tao." Sa araw na iyon, habang naglalakad si Steven pauwi, nadama niya ang tunay na halaga ng kanyang ginagawa. Ang airport ay hindi lamang naging lugar ng kanyang trabaho, ito ay naging tahanan at ang mga tao roon ay naging bahagi ng kanyang buhay. Naramdaman niyang sa bawat araw na nagtatrabaho siya ng tapat at masaya,
unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang sarili at ang kanyang halaga sa mundo. Ngayon, masigurado siya. Handa siyang magpatuloy at humarap sa kinabukasan. Umaasa na balang araw ay magagamit niya ang lahat ng natutunan niya upang bumalik sa pamilya at ipakita sa kanila ang bagong Steven. Isang Steven na minamahal ng mga tao, may respeto sa sarili at handang magsakripisyo para sa mga mahal sa buhay. Sa patuloy na pagsisikap ni Steven sa trabaho, hindi nakaligtas sa mga mata ng kanyang supervisor ang kanyang dedikasyon at mabuting pakikitungo sa mga tao. Isang araw, habang abala si Steven sa pag-aayos ng mga upuan sa waiting area, lumapit sa kanya si Mang Ben, ang supervisor, at may seryosong ekspresyon sa mukha. Ngunit bakas ang ngiti sa mga mata. "Steven, pwede ba kitang makausap sandali?" Tanong ni Mang Ben, sabay tinuro ang isang bakanting lugar sa gilid ng terminal. Medyo kinakabahan, ngunit nasasabik, sumunod si Steven at tahimik na naghintay habang pinipilit niyang huminga ng maayos. "Opo, Mang Ben. Ano po bang may tutulong ko?" Tinitigan siya ni Mang Ben ng may sinseridad. "Alam mo, Steven, ilang buwan na kitang pinagmamasdan at nakita ko kung paano ka magtrabaho. Hindi lang basta masipag at maagap, kundi may malasakit ka sa bawat pasahero at sa mga kasamahan mo rito. Hindi madaling makakita ng ganitong klaseng empleyado." Napayuko si Steven, medyo nahihiya, ngunit lubos ang pasasalamat sa pupuring natanggap. "Salamat po, Mang Ben. Ginagawa ko lang po ang kaya ko. Dahil pakaramdam ko, ito ang tamang paraan ng pagtanaw ko ng utang na loob sa oportunidad na binigay niyo sa akin." Ngumiti si Mang Ben at nagpatuloy. "Dahil doon, may gusto akong ialok sa'yo. Kailangan namin ng taong maaasahan bilang assistant supervisor sa cleaning team sa airport. At sa tingin ko, ikaw ang tamang tao para rito. Ibang level ng responsibilidad ang hinihingi neto. At may konting dagdag na trabaho pero syempre, may kasamang mas mataas na sahod at benepisyo." Hindi makapaniwala si Steven sa kanyang narinig. Ang simpleng trabahong naging dahilan ng kanyang pagbabalik loob ay nagbigay ng kanyang oportunidad na mataas ang ranggo at magkaroon ng mas malaking pananagutan. Hindi inaasahan ni Steven na magtitiwala ng ganito ang kanyang mga kasama sa kanya. "Mang Ben, maraming salamat po. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko. Sa totoo lang, nagulat po ako pero handa akong tanggapin ang alok ninyo. Susubukan ko pong maging karapat-dapat para dito." Sagot ni Steven, hindi maikubli ang kasiyahan sa kanyang boses. Tumango si Mang Ben at tinapik ang balikat ni Steven. "Sigurado akong kaya mo, Steven. Isa kang inspirasyon sa mga tao dito. Hindi lang dahil sa trabaho mo, kundi sa kung paano ka kumilos at nakikisama. Ipagpatuloy mo lang yan at tiyak na mas maraming oportunidad pa ang darating sa'yo." Nagpasalamat ng taimtim si Steven at ipinangako sa sarili na gagawin ang lahat upang maging mabuting assistant supervisor. Sa araw na iyon, umuwi siya ng puno ng panibagong pag-asa. Hindi lamang siya isang simpleng empleyado, isa na siyang tao na nagbabago ng buhay, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa mga kasama niya. Habang iniisip niya ang kanyang bagong responsibilidad, alam niyang isang malaking hakbang ito tungo sa kanyang layunin na muling makaharap sa kanyang pamilya. Isang araw, makikita nila ang bagong Steven. Isang Steven na nagpursige, bumangon mula sa mga pagkakamali at patuloy na nagsusumikap para makabawi sa nakaraan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, nanalangin si Steven na sana, sa bawat bagong araw sa airport, mas mailapit siya sa inaasam na pagkakataong makita muli ang anak at ang pamilya na minsan niyang iniwan. Kinagabihan, matapos ang kanyang huling shift, nilapitan si Steven ng mga kasamahan sa trabaho. Bit-bit ang ilang bote ng alak at may malalaking ngiti sa mga mukha. Narinig ng lahat ang kanyang bagong posisyon bilang assistant supervisor at hindi nila kayang palampasin ang pagkakataong magdiwang. "Kuya Steven, tara na! Ilang bote lang to at magse-celebrate tayo," sabi ni Rico, ang isa sa mga unang naging kaibigan niya sa airport, habang iniabot ang isang bote ng serbesa. Ngumiti si Steven at kahit medyo nag-aalangan, tumango na rin. "Sige na nga, para sa inyo. Salamat talaga sa suporta ninyo.
Sagot niya, habang ang mga kasama ay nagsigawan at nagtawanan. Masayang nagkakatuwaan sa isang sulok ng labas ng airport kung saan sila hindi mahalata. Habang lumalalim ang gabi, masayang nakipag-inuman si Steven sa mga kasamahan. Hindi niya maalala kung kailan siya huling uminom o kung kailan siya huling nakaramdam ng ganitong kasiyahan. Sa bawat bote at tawanan, nakalimutan niya ng saglit ang bigat ng kanyang nakaraan at hinayaan ng sarili na maramdaman ang kaginawaan ng bagong buhay at ng mga bagong kaibigan. Ngunit sa kaligitnaan ng tawanan, naramdaman niyang tila umiikot ang kanyang paligid. Pumikit siya ng ilang saglit upang ituwid ang kanyang paningin at maibsan ang pakiramdam ng pagkahilo. Tumayo siya, umaasang makakalakad upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Naglakad siya palayo ng konti, sinusubukang hanapin ang malamig na hangin para mahimasmasan. Ngunit sa kanyang paglakad sa gilid ng terminal, napahinto siya sa isang hindi inaasahang tanawin. May 3 lalaking nakajacket at may dalang malalaking bag na mabilis na naglalakad papunta sa isang eroplano na paalis na. Kahit medyo malamlam ang ilaw, nakita ni Steven na pasimple nilang inilagay ang isang bagay sa ilalim ng mga upuang malapit sa likuran ng eroplano. Matapos nilang iwanan ng bag, mabilis silang naglakad palayo at tila nagmamadali at kinakabahan ng kilos nila. Naramdaman ni Steven ang pagkabog ng kanyang dibdib. Sa kabila ng tama ng alak, nagising ang kanyang buong diwa sa nakikitang kahina-hinalang kilos ng mga lalaki. Biglang napuno ang kaba ng kanyang isip at bawat segundo ay tila bumagal habang iniisip niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang nasaksihan. Nang tuluyan nang nawala ang 3 lalaki sa kanyang paningin, naiwan siyang nakatayo roon, napapaligiran ng dilim at katahimikan, habang ang kanyang puso ay humahataw sa kaba. Tila nabalot ng isang malamig na takot ang kanyang katawan. Kahit na medyo hilo pa at nalalabot ang mga tuhod, hindi nagdalawang isip si Steven. Mabilis siyang nagbadaling pumunta sa mismong eroplano na nakita niyang nilagyan ng mga lalaking kahina-hinala ang likuran. Hindi alintana ang mga tingin ng ibang staff at ang panghihina dulot ng alak. Buong tapang siyang pumasok sa boarding gate at sumugod sa eroplano. Sa loob, tahimik na naghahanda ang mga pasahero. Abala ang mga flight attendant sa pag-aasikaso ng mga pangangailangan ng mga nakasakay. At ang ilang pasahero ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit sa overhead compartments. Ngunit sa bawat hakbang ni Steven, ang kanyang kaba ay lalong bumibigat. Alam niyang wala siyang oras para magdahan-dahan o magdalawang isip pa. Agad niyang nilapitan ng pinakamalapit na flight attendant, isang babaeng nag-aayos ng mga safety pamphlet sa aisle. "Miss, kailangan niyo pong makinig sa akin." Bulong niya, ngunit bakas ang kagibitan sa kanyang boses. May bomba sa eroplano na ito. May nakita akong mga lalaki naglagay ng bag sa likuran. Sa ilalim ng mga upuan. Kailangan nating ilikas ang lahat ngayon na. Halos hindi makapaniwala ang flight attendant sa kanyang narinig at napaatras ng bahagya. Bakas ang gulat sa mukha. "Sir, hindi po ako sigurado kung..." Ngunit mabilis siyang hinawakan ni Steven sa balikat, tinitigan siya ng buong pagkaseryoso. Kahit ramdam pa rin ang epekto ng alak. "Wala nang oras, miss. Kailangan nating iligtas ang mga tao. Ako mismo ang nakakita. Maaaring sumabog ito anumang oras." Nakakita ng determinasyon sa mata ni Steven ang flight attendant at napilitang kumilos ng mabilis. Tumalikod siya at agad na tinawag ang ibang crew sa eroplano, na agad na nagtulong-tulong para simulan ang proseso ng pag-iiba ng mga pasahero. Ang mga pasahero, sa simula, ay nagtataka at naguguluhan. Nagsimulang mapuno ng takot nang marinig ang paalala mula sa flight crew. "Bilang bahagi ng emergency protocol, hinihiling po naming lahat na lumabas ng eroplano sa pinakamaayos at pinakamabilis na paraan. Sumunod po tayo sa instructions ng crew." Wika ng pursers na umaaksyon ayon sa mga hakbang na hindi pa nila nararanasan. Habang ang mga pasahero ay nagsisimulang magmadali palabas ng eroplano, tumalikod si Steven at tumingin sa aisle na nagdadala sa kanya sa likurang bahagi ng eroplano. Sinusundan siya ng isang security officer na ipinatawag ng flight crew upang tiyakin ang kaligtasan ng mga sakay. Naisip ni Steven na dapat nilang makita mismo ang kahina-hinalang bag na kanyang nakita. Lumapit sila sa likurang bahagi ng eroplano at doon, sa ilalim ng hilera ng mga upuan, ay nakita nila ang mga itim na bag na may kakaibang anyo.
tila mabibigat at maingat na inilagay upang hindi mapansin. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Steven. At sa sandaling iyon, ramdam niya ang bigat ng kanilang pinagdaraanan. Alam niyang isang maling kilos lamang ay maaaring magbunga ng sakuna. Tahimik na naghintayan ng lahat, habang dahan-dahang inilabas ng security ang mga bag upang masuri. Habang nakatayo si Steven, nananalangin siya na sana sa sandaling iyon ay ligtas silang lahat. Matapos ang mahigpit na pagsusuri sa mga bag na natagpuan ni Steven sa likod ng eroplano, kinumpirma ng security team na may bomba nga sa loob. Agad na kumilos ang mga otoridad at ligtas na de-deactivate ang mga ito bago pa man makapinsala. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa insidente at naging sentro ng atensyon si Steven, ang janitor na nagligtas ng maraming buhay. Pagkatapos ng matagumpay na pag-alis ng banta sa eroplano, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kabayanihan ni Steven. Ang simpleng janitor na walang pag-aalinlangang sumugod upang babalaan ang mga pasahero at crew ng nalalapit na panganib ay biglang naging sentro ng atensyon ng buong airport. Kinabukasan, inorganisa ng pamunuan ng airport ang isang espesyal na seremonya upang parangalan si Steven. Sa loob ng departure hall, nagtipon-tipon ang mga empleyado, security personnel at maging ang ilang pasahero na naroon upang magbigay pugay sa kanya. Habang tinatawag siya papunta sa entablado, dama ni Steven ang kaba at pananabik na pumaloob sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay na makatanggap ng ganitong uri ng pagkilala. Ngunit labis ang kanyang pasasalamat sa mga taong naroon upang ipakita ang kanilang suporta. Si Steven ay isang huwarang empleyado, sabi ng airport director habang hawak ang mikropono, bakas ang paghanga sa boses nito. Sa kabila ng pagiging isang janitor, hindi siya nagdalawang isip na isakripisyo ang sarili para sa kaligtasan ng lahat. Ngayong araw, kinikilala natin siya bilang isang bayani. Tumulo ang luha ni Steven habang tinatanggap ang sertipiko at medalya ng katapangan mula sa direktor. Napalakas ang palakpakan mula sa mga nakapaligid at may mga pasaherong nagnanais magpakilala at magpasalamat sa kanya. Matapos ang seremonya, lumapit sa kanya si Mang Ben, ang kanyang supervisor. Steven, hindi mo alam kung gaano kami ka-proud sa'yo, sabi nito at tinapik ang balikat niya. Simula pa lang ng pagtatrabaho mo rito, alam kong may kakaiba sa'yo. Salamat sa kabutihan mo at sa kabayanihan na pinakita mo sa amin. Ngumiti si Steven at mahigpit na niyakap si Mang Ben. Ramdam ang mainit na suporta ng kanyang supervisor na itinuring na ring parang kapamilya sa kanyang trabaho. Ngayon, sa bawat hakbang at ngiti ng mga kasamahan at pasahero, napatunayan ni Steven na nagtagumpay siya hindi lamang sa trabaho kundi sa pagbawi ng respeto at dignidad sa sarili. Pagkatapos ng lahat ng iyon, kinausap siya ng airport management. Steven, sa laki ng ipinakita mong sakripisyo, nararapat lamang na mabigyan ka ng mas mataas na posisyon, sabi ng manager. Nais ka namin kunin bilang bahagi ng aming security team. Isang posisyon na may mas mataas na sahod at mas maraming benepisyo. Labis ang tuwa ni Steven at tinanggap ang alok na may buong puso. Sa araw na iyon, isang simpleng janitor ang kinilala bilang bayani hindi lamang ng kanyang mga kasamahan, kundi ng buong komunidad ng airport. Para kay Steven, ito na ang simula ng isang panibagong buhay, na puno ng respeto, pasasalamat, at walang hanggang pag-asa sa mga susunod na kabanata ng kanyang kwento. Matapos ang makapangyarihang seremonya at ang kanyang bagong posisyon sa security team, hindi inaasahan ni Steven na mas masosorpresa pa siya. Ilang araw pagkatapos ng kanyang pagkilala bilang bayani, habang nag-i-inspeksyon siya ng isang bahagi ng terminal, napansin niyang may isang pamilyar na binata na naglalakad papunta sa kanya. Agad siyang nakaramdam ng kakaibang kabog sa kanyang dibdib. Isang pag-asam na matagal nang hindi na niya naramdaman. Sa bawat hakbang papalapit ng binata, lalong nabuo sa isip ni Steven ang mukha nito. Matangkad, magalang ang tindig at may hawig sa kanyang sarili noong kabataan. Sa isang iglap, naunawaan niya kung sino ang papalapit sa kanya. Papa? Tinig ng binata, mahina ngunit punong-puno ng emosyon. Natigilan si Steven.
hindi makapaniwala sa nakikita. Ang kanyang anak na si David, ang batang minsang iniwan niya, ang dating paslit na umaasa sa kanyang pagbabalik, ay nasa harapan niya ngayon. Isang binata na. Hindi na napigilan ni Steven ang sariling luha at agad siyang lumapit kay David. Niyakap ito ng mahigpit, tila ayaw na siyang pakawalan. "David, anak ko," pabulong niyang sabi, boses na nanginginig sa damdamin. Di ko alam kung makikita pa kita. Patawad anak. Patawad sa lahat." Ramdam ni David ang sinseridad ng kanyang ama. Bagaman may kirot at lungkot sa kanilang nakaraan, hindi rin niya mapigilan ang sariling yakapin si Steven ng mahigpit. Sa kanilang yakap, naramdaman nilang bumabalik ang isang ugnayan na matagal nang naputol. "Papa, narinig ko ang ginawa mo. Natagpuan ko ang kwento mo sa balita at hindi ko mapigilang puntahan ka," sabi ni David, pinipigilang pumatak ang sariling luha. Akala ko hindi na kita makikita. Pero ito ka, buhay ka papa, at ipinagmamalaki ka ng maraming tao. Habang nakikinig si Steven, muling napuno ng pagsisisi at saya ang kanyang puso. "David, anak, ang dami kong pagkakamali. Matagal kong hiniling na magkaroon ng pagkakataong makabawi. Ang hindi ko alam, ito pala ang magiging paraan." Hinaplos ni David ang balikat ng ama. "Naiintindihan ko papa, at natutunan ko rin sa mga sinabi mo at ng mga kasamahan mo rito kung paano ka nagsikap magbago. Wala nang galit sa puso ko pa. Basta ang mahalaga, magkasama na tayo ngayon." Doon, sa gitna ng ingay ng terminal at mga nagmamadaling tao, natagpuan ni na Steven at David ang kanilang sariling kapayapaan. Para kay Steven, ang tagpong iyon ang tunay na gantimpala ng kanyang pagbabago. Higit pa sa pagkilala at posisyon. Mula noon, ipinangako niya sa sarili na hindi na siya kailanman nilisan. Siya ang magiging sandigan ni David at muling bubuuin nila ang isang pamilyang minsang nawala. At sa airport na minsang naging lugar ng kanyang mga bagong simula, muling nagliwanag ang daan pabalik sa kanyang tahanan. Kasama ang kanyang anak at sa wakas, kasama ang kapatawaran at pagmamahal ng kanyang pamilya. Matapos ang masayang pagkikita nila ni David, bumalik si Steven sa kanyang trabaho sa airport na may panibagong pag-asa at lakas. Sa tulong ng kanyang bagong posisyon, unti-unti siyang nakapag-ipon ng sapat upang makapagbigay ng mas magandang kinabukasan para kay David. Isang araw, tumanggap si Steven ng tawag mula sa airport management. Nais nilang kausapin siya tungkol sa isang mahalagang bagay. Nang dumating siya sa opisina ng manager, binati siya ng may mainit na ngiti. "Steven, alam namin kung gaano mo kamahal ang pamilya mo, lalo na ang anak mo na si David," wika ng manager. "Dahil sa kabayanihan mo at sa pagsusumikap mo, nais ka naming bigyan ng espesyal na scholarship fund para kay David. Sa pamamagitan nito, makakapag-aral siya ng libre at hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang edukasyon." Hindi makapaniwala si Steven sa alok. Ang kanyang pagnanais na matulungan si David ay nagkakaroon ng katuparan. At alam niyang sa scholarship na ito, magkakaroon ng mas magandang kinabukasan ang anak. Labis siyang nagpapasalamat at halos hindi niya malaman kung paano pasasalamatan ang mga tao sa airport na nagbigay sa kanya ng ganitong oportunidad. Nang ibalita niya ito kay David, napayakap sa kanya ang anak. Kitang-kita ang saya sa mukha nito. "Papa, salamat. Hindi ko po alam kung paano ko maibabalik ang lahat ng ginagawa mo para sa akin," sabi ni David, may luha ng kagalakan. Ngumiti si Steven at hinaplos ang balikat ng anak. "Anak, lahat ng ito ay para sa'yo. Kung meron akong natutunan, ito ay ang pagpapahalaga sa pamilya. Ang tanging gusto ko lang ay makakita ka ng mas maliwanag na kinabukasan kaysa sa akin." Sa bagong pag-asa at mga pangarap na natupad, nagsimulang mag-aral si David sa isang mahusay na paaralan. At si Steven naman ay mas nagpursige sa kanyang trabaho sa airport. Naging inspirasyon siya sa mga kapwa-empleyado at sa kanyang anak. At araw-araw, ipinapakita ang katatagan at pagmamahal para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng mga hirap at mga pagsubok na pinagdaanan niya,
muling bumalik ang tiwala ni Steven sa kanyang sarili. Ang airport, na dating naging simbolo ng kanyang bagong simula, ay naging lugar din ng katuparan ng kanyang mga pangarap para sa kanyang anak. Habang lumalalim ang kanyang pagsasanay at tumatagal ang panahon, naging mas alerto at mas masigasig si Steven sa pagtatrabaho bilang bahagi ng security team ng airport. Sa kanyang patuloy na pagsisikap at malasakit sa seguridad ng mga pasahero, lalong napukaw ang tiwala at respeto sa kanya ng pamunuan ng airport, maging ng kanyang mga kasamahan. Sa isang espesyal na araw, inorganisa ng airport ang isang seminar na tinawag na Heroism in Everyday Life. Ang layunin ng programa ay hikayatin ng mga empleyado na maging mapagmatsyag at handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Hindi inaasahan ni Steven na siya ang magiging espesyal na panauhin ng programa. Habang papalapit na ang araw ng seminar, nagpalabas ng press release ang airport tungkol sa pagkakaaresto ng 3 lalaking nagtangkang magtanim ng bomba sa eroplano. Matapos ang masusing investigasyon, nahuli ang mga kriminal sa tulong ng mga surveillance footage at napag-alamang miyembro sila ng isang kilalang teroristang grupo. Ang patotoo ni Steven at ang ebidensyang nakalap ng mga otoridad ang naging mahalaga sa pagkaaresto sa kanila. Sa mismong araw ng seminar, nagtipon ang mga empleyado sa hall ng airport at naroon din ang ilang mamamahayag upang kunin ang mga pahayag ni Steven. Hindi niya inaasahan ang dami ng tao na naroon upang makinig sa kanyang kwento. Nakasuot siya ng uniform na nagpapakita ng kanyang bagong posisyon sa security team. Ngunit sa kanyang puso, nananatili siyang mapagpakumbaba at puno ng pasasalamat. Habang tumayo siya sa harap ng lahat, huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Noong nagsimula akong magtrabaho rito, hindi ko akalain na mapupunta ako sa ganitong sitwasyon. Isa lang akong simpleng janitor noon. Ngunit ang mga kasamaan ko, ang airport, at ang mga taong nagpakita ng kabutihan sa akin ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan noong gabing iyon, kung paano niya, sa kabila ng takot at kalasingan, ay pinili pa rin kumilos upang iligtas ang mga tao sa eroplano. Minsan, sa mga pinakadelikadong sitwasyon, kailangan nating magtiwala sa ating sarili at sa ating kakayahan na tumulong. Hindi ko nagawa ito para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng tao rito, na araw-araw kong nakakasama at mahalaga sa akin. Matapos ang kanyang pagsasalita, nagpalakpakan ang lahat at maraming empleyado at mga tao ang lumapit sa kanya upang personal na magpasalamat. Naramdaman ni Steven na hindi lang siya isang empleyado ng airport, kundi isa siyang inspirasyon, isang simbolo ng pagbabago at malasakit sa kapwa. Mula noon, madalas siyang anyayahan bilang espesyal na panauhin sa mga seminar at programa sa airport at maging sa mga eskwelahan. Ikinikwento niya ang kanyang paglalakbay mula sa lansangan hanggang sa pagiging bahagi ng seguridad ng paliparan. Binibigyang diin ang halaga ng pagbabagong loob, pag-asa at ang pagyakap sa bagong pagkakataon kahit sa pinakahamak na mga trabaho. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon hindi lamang sa mga empleyado kundi pati na rin sa mga kabataan at sa lahat na nakarinig ng kanyang kwento. Ngayon, kinikilala si Steven bilang isang bayani hindi lamang sa airport kundi sa buong komunidad. Ipinakita niya na ang malasakit, pagsusumikap at pagpapatawad sa sarili ay maaaring magdala ng tunay na pagbabago sa buhay ng sinuman. Habang patuloy ang pag-angat ni Steven sa kanyang bagong posisyon, hindi lamang niya natutulungan ang sarili, kundi pati na rin ang kanyang anak na si David. Sa tulong ng scholarship fund na inalok ng airport management, nakapagsimula ng mas magandang edukasyon si David at muling bumalik ang kanilang pagiging malapit bilang mag-ama. Ngunit sa kabila ng masayang pagsasama nila ni David, nanatiling palaisipan kay Steven ang kalagayan ng kanyang asawa, si Martha, na minsan niyang iniwan sa paghabol ng ambisyon. Isang araw, habang nagpapahinga siya mula sa trabaho, tinanong siya ni David, "Papa, naisip mo ba si Mama? Naisip mo bang makipagkita ulit sa kanya?" Napatigil si Steven at huminga ng malalim. "Oo naman anak, lagi kong iniisip si Mama mo. Nais kong humingi ng tawad sa kanya sa lahat ng nagawa kong mali. Pero natatakot ako eh. Baka hindi pa rin niya ako mapatawad."
Ngumiti si David at hinawakan ng kamay ng ama. Papa, kung kaya mo akong harapin at humingi ng tawad, kayang-kaya mo ring harapin si Mama. Marahil gusto ka rin niyang makita at malaman kung ano ang nangyari sa iyo. Sa lakas ng loob na dulot ng pagmamahal ng anak, nagdesisyon si Steven na hanapin si Marta. Mula sa mga impormasyong nakuha ni David, nalaman nilang nagtatrabaho si Marta bilang isang guro sa kanilang dating bayan. Isang umaga, nagpasya si Steven na bisitahin si Marta sa paaralan kung saan siya nagtuturo, kasama si David bilang suporta sa kanya. Habang papalapit sa silid kung saan nagtuturo si Marta, naramdaman ni Steven ang panginginig ng kanyang katawan. Ngunit tiniis niya ito sa pag-asang makamit ang kapatawaran. Nang makita siya ni Marta sa pintuan, nagulat ito. Bakas ang iba't ibang emosyon sa kanyang mukha. Galit, pagtataka, ngunit may bahagyang lungkot din. Naglakad si Steven papalapit at bago pa makapagsalita si Marta, tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata at sinabing, Marta, patawarin mo ako sa lahat ng pagkakamali ko. Alam kong matagal na tayong hindi nagkita at maaaring hindi mo na ako mapatawad. Pero narito ako upang humingi ng tawad at magpasalamat. Kung hindi dahil sa iyo at sa anak natin, hindi ko magagawang itama ang sarili ko. Sa tahimik na pag-uusap na iyon, ipinakita ni Steven ang kanyang taos-pusong pagsisisi at ang kanyang pagbabago. Dahan-dahang lumambot ang ekspresyon ni Marta at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Steven, mahirap sa akin ang lahat ng pinagdaanan natin, pero natutuwa akong makita kang nagbago at naging mabuting tao para sa anak natin. Sa mga sumunod na buwan, sinikap ni Steven na muling bumuo ng tiwala kay Marta at ipinakita ang kanyang dedikasyon hindi lamang sa pamilya kundi pati sa kanyang tungkulin sa trabaho. Hindi nagtagal, ang mga sugat ng nakaraan ay nagsimulang maghilom. Muling nakakapag-usap ng masinsinan sina Steven at Marta at unti-unti silang nagkasundo para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Makaraan ng isang taon, muling bumuo ng tahanan sina Steven, Marta at David. Natutunan nilang yakapin ang bawat araw ng may pag-asa at pananabik sa bagong buhay. Sa bagong tahanang itinayo, puno ng pagmamahalan at pag-unawa, bumalik ang kanilang pamilya na minsang nawasak. Si Steven, na dating pulubi at nawalan ng direksyon, ay muling natagpuan ang kanyang tahanan. Hindi lamang sa airport, kundi higit sa lahat, sa piling ng kanyang pamilya. At sa bawat araw, nagsikap siya upang maging mabuting asawa at ama, pinapahalagahan ng bagong simula at ang ikalawang pagkakataong binigay sa kanya ng buhay.